Every year on April 9, the Day of Valor or Araw ng Kagitingan, we remember the heroism and courage of thousands of Filipino and Allied soldiers who defended Bataan during World War II. One way to commemorate their valor and sacrifices is through visiting monuments which serve as tangible reminders of historical events, important people, and collective memories. Historic Sites Development Officer Joseph Alec Heradila of the National Historical Commission of the Philippines discusses the monuments in the country, their historical significance, and how to preserve these icons of historical and cultural heritage here on PNA Talks. Big ideas, real conversations. Ako po si Alec Heradila, Historic Sites Development Officer 2, Communications Team po ng National Historical Commission of the Philippines. Yung mga monumento po, magsisilbi silang tanda o memorial sa mga makasaysayang pangyayari, sa mga makasaysayang pook, o sa mga makasaysayang tao at yung mga naging gawain nila o kontribusyon sa pagbuo ng kasaysayan natin, sa pagbuo ng bansa natin. Yun yung konsepto kung bakit gumagawa ng monumento ang mga tao bilang tanda, bilang pagkilala, bilang pagbibigay dangal doon sa naging bahagi ng yung inaalala nating bahagi ng kasaysayan. May mga ilan kami mga monumento na sa ilalim ng pangangalaga namin tulad ng yung People Power Monument dyan sa kanto ng EDSA at White Plains sa pangangalaga yan na NHCP. Yung monumento sa Pinaglabanan Memorial Shrine, nasa ilalim din namin yun. May mga ilan-ilan din kaming mga monumento sa loob ng mga dambana namin. So, kumbaga halos lahat naman ng dambana namin may pinangangalagaan kami monumento. Meron kasi mga monumento na may na parang ano lang sila, kumbaga yung tinatawag natin obelisk lang, pylon lang, arko lang, monumento din yun. Yung iba naman kapag tao yung inaalala, may estatwa o kaya kalahating katawan na estatwa. May mga monumento na bas-relief lang, yung parang nakaukit lang sa bato. Magandang ehemplo nito yung sa yung Rizal Park, yung monumento ni Rizal sa lungsod ng Baguio. Ano lang siya, parang disc siya na may nakaukit na busto ni Rizal. Meron tayong pinagbabatayan. Kunwari, siguro halimbawa nito, hanggat maaari, dapat yung monumento ay nakalagay sa lugar na may halaga doon sa kinikilala niya. O yun yung pinakauna. Kasi kunwari maglalagay ka ng monumento tungkol sa isang labanan sa lugar na wala namang labanang nangyari, bakit nandun yung monumento? Diba? O kaya may mga tao sa kasaysayan natin na medyo kontrobersyal. Yung hindi pa sapat na panahon yung lumilipas para bigyan ng panghuhusga ng kasaysayan, pero ginagawa na ng monumento. Kaya pinagbabawal din yung paggawa ng monumento sa nabubuhay na tao. Gumagawa din ng monumento hanggat maaari, may dangal yung lugar na kayang puntahan ng tao, lugar na prominente. Kumbaga, kaya madalas ang mga monumento natin nasa plaza, nasa mga harap ng mga munisipyo, harap ng mga lugar kung saan maraming taong makaka-appreciate dun sa monumento. Tapos hanggat maaari, hindi dapat sila hindi dapat sila nagsisiksikan. So, kung maraming monumento kunwari sa isang lugar, dapat may kanya-kanya silang pwesto. Dapat yung mga monumento na ginagawa natin, tanggap ng pamayan ng magiging kumbaga host ng mga monumento na to. Kasi sila yung mga ngalaga, sila yung magsisigurado na nasa mabuti na kalagayan yung mga monumento na to,
ang mandato namin talaga ay magbigay ng mga guidelines na sinusundan ng mga tao o hinihimok namin yung mga tao na sundan yung mga guidelines na aming inilalabas para sa mga monumento para manatili silang nasa maayos na kalagayan, yung may dangal para dun sa inaalalang pangyayari o tao, at yung nagbibigay ng dangal din, kumbaga pride para dun sa mga pamayanan na kumikilala at yung nag-aangkin dito sa mga monumentong to. Tumutulong din kami sa mga pamahalaan, ng lokal na pamahalaan na pangalagaan yung mga monumento nila. So dun mismo sa lungsod ng Caloocan, sa monumento, di ba? Yung monumento ni Andres Bonifacio, pambansang monumento yan. Taon-taon kasama kami ng lungsod ng pamahalaan lungsod ng Caloocan para pangalagaan yan, i-maintain na, siguraduhin na sa maayos, malinis na kalagayan. Ganon din dito sa yung monumento ni Gato C. Rizal dito sa Luneta. Taon-taon din namin katuwang ang National Parks Development Committee sa pangangalaga, paglilinis nito. Kailangan natin kilalanin na yung mga monumento na to, mayroon silang halagang kultural. Kumbaga, yung karamihan sa kanila kinikilala bilang sagrado. Meron ding lokal na halaga yung mga monumento na yan. Maraming mga pamayanan, maraming mga lungsod, kinikilala nila itong mga monumento bilang simbolo, bilang sagisag ng kanilang mga pamayanan, sagisag na malalim ang kasaysayan sa kanila. Kaya kahit mismo yung mga komunidad, ayaw nilang pumapayag na madumi, na nakakahiya ilabas, nakakahiya puntahan ng bisita. Kasi itong mga to, sila yung sumasagisag dun sa kasaysayan, pagkakakilanlan ng mga pamayanan to. Meron tayo tinatawag na yung Presidential Decree number 105, yung tatakda na dapat sagrado yung mga pambansang dambana natin, pambansang monumento, bilang pagkilala, pagrespeto doon sa kasaysayan na kumbaga sinasagisag nila. Kaya bawal yung may mga advertisement. Madalas pinagbabawalan sila gamitin sa mga satire. Talagang pinagbabawal natin yung maling paggamit sa kanila, yung mga bastos na post pag nasa harap kunwari ng mga sagradong monumento, kaya yung pagbabandal, yung so yun yung mga iniiwasan natin. Nagbibigay kami ng mga technical workshop, lalo na dun sa paglilinis ng mga bakal, paglilinis ng bato na monumento, yung pag-ensure na hindi basa yung loob ng mga pylon, hindi basa yung loob ng may mga training kaming binibigay sa mga mamamayan para gawin ito, yung pagre-restore, pagpipintura ng mga historical marker. Nagbibigay din kami ng mga training na to para sa iba't ibang grupo. Nagbibigay din kami ng mga free training na to minsan to the public na kahit sino pwede sumama para lang matutunan kung paano mangalaga ng mga monumento. Nakikipagtulungan din kami sa mga nangangalaga ng monumento na ma-ensure na nasa mabuting kalagayan itong mga to. Minsan may pumupunta kami mga technical staff, mga engineero namin, mga conservator, para i-check kung nasa mabuting kalagayan pa ba to, mag-recommend ng mga maaring gawin para mapangalagaan pa ito, humaba pa ang buhay, mas marami pang tao yung makabisita sa labas ng mga pambansang monumento natin na covered nung PD 105 nga. Yung desecration ng shrines kasi medyo mabigat yan. Multa yan tsaka pagkakakulong kapag nahatulan kayo. Yung mismong anti-vandalism ordinances natin sa mga lokal na pamahalaan, kumbaga maliban doon sa mga bawal talaga siya, mas mabigat yung parusa kapag sa ganitong sagradong lugar mo siya ginawa. Siguro umaabot ng hanggang 100,000 piso yung multa kapag nahatulan kayo na guilty, nahuli kayo na nagbabandal ng mga monumento.
Yung iba na nakaspecify, yung mga national shrines natin, pag nahuli kayo nag-ano dyan, may kasamang pagkakakulong na hanggang 1 buwan, mula 1 buwan hanggang 6 na buwan. Yung mga gusto pong magtingin kung ano yung mga malapit na monumento sa kanila, maaari po kayong tumingin sa aming website, yung nhcp.gov.ph. May national registry po kami ng mga historic sites and structures. Kasama po dyan yung mga national monument, mga local monument na may historical marker. Buong Pilipinas po yung coverage nito. Kung may malapit po na monumento sa inyo, nahirapan kayo pumunta sa mga mas kilala nating mga monumento, mga dambana. Baka makita nyo po may malapit palang monumento sa inyo na pwede nyong bisitahin, magandang puntahan, maghuhugutan ng aral. Maliban po dyan, marami po tayong mga kasama mula sa pribadong sektor tulad po ng yung Pananda app. Naglilista po yan kung nasa yung mga historical marker natin. So, makikita po natin doon. May marami po tayong mga kasama sa iba't ibang sektor na nagtataguyod po ng mga online na exhibit. Kundi po talaga natin, alam naman po natin mataas ang presyo ng krudo ngayon, medyo mahal umikot. Kahit po online, may mga community tayo na, may mga pamayanan tayo na nais magbahagi ng kasaysayan natin. Maaari po natin tignan itong mga to. Meron po sa Facebook, meron sa Reddit, meron sa iba't ibang social media network. Yun po. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks.